Ito ang One Piece episode 1164. Kung hindi mo pa napapanood ang nakaraang episode, pwede kang humabol dahil marami na tayong One Piece videos na naghihintay para panoorin mo. Kaya simulan na natin ang recap. Nagpakita na rin sa wakas ang masamang kambal ni Shanks, at ginawa niya ang isa sa pinakaastig at nakakagulat na pagpasok sa buong One Piece. Ito na ang sandaling matagal nang hinihintay ng mga fans. Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode, lumapit si Luffy kay Sol upang batiin ito. Pero imbes na ang karaniwan niyang magulong pagpapakilala, bigla siyang tumayo ng diretso at nagbigay ng formal na pasasalamat sa higanti dahil sa pag-aalaga nito kay Robin. Sobrang seryoso ng kanyang kilos, dahil dito, napatingin ang buong Straw Hat Crew sa kanya at agad na nagtaka kung saan niya natutunan ang ganoong asal. Pilit namang sinasabi ni Luffy na wala siyang ginaya at kusa niya lang yung ginawa. Ngumiti si Robin habang ipinapakilala ng maayos ang kanyang kapitan. Siyempre, kilalang-kilala na ni Sol si Luffy. Imposibleng hindi niya makilala ang isang taong naging isa sa mga emperor ng dagat. Ngunit hindi ang titulo o napakalaking bounty ni Luffy ang talagang nakaantig sa puso ni Sol. Ang mas mahalaga para sa kanya ay ang katotohanang natagpuan ni Robin ang mga kaibigang ipinangako niyang makakasama nito balang araw. Tumingin siya sa buong crew at diretsahang sinabi na sila ang uri ng mga taong handang protektahan si Robin anuman ang mangyari. Nang marinig yun, muling napaiyak ang karamihan sa Straw Hats. Nagpasalamat si Sol sa buong grupo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Para sa kanya, si Robin ay parang sariling pamangkin. Kaya hindi niya maipaliwanag kung gaano siya nagpapasalamat sa mga taong tumulong dito sa loob ng napakaraming taon. Pagkatapos nito ay lumapit si Lilith at ipinakilala ang sarili bilang si Dr. Vegapunk. Napakunot noo si Sol, hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Bukod sa hindi niya makilala ang babae, lumulutang pa ito sa ere. Habang pilit niyang inuunawa ang sitwasyon, inilabas naman ni Jinbei ang malaking kapsulang ipinagkatiwala sa kanila noong tumakas sila mula sa Egghead. Nakalagay sa kapsula ang pangalang Vega. Ipinaliwanag ni Lilith na ang nasa loob nito ay hindi isa sa mga satellite ni Vegapunk kundi isang perpektong clone ng mismong Stella. Ito ang bersyon ni Vegapunk na bumisita sa Elbaf mahigit 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong yun, hindi maaaring umalis ng matagal ang pangunahing katawan ni Vegapunk sa kanyang laboratorio dahil agad itong mapapansin ng world government. Kaya gumawa siya ng paraan upang mapanatili ang clone sa loob ng espesyal na nutrient fluid at itago ito sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig ni Luffy na mayroon na namang isa pang Vegapunk sa loob ng kahon, agad siyang napaatras. Hindi lang siya ang nabigla sa impormasyong yun. Halos lahat ng naroon ay hindi alam kung matutuwa ba sila o matatakot. Ipinaliwanag ni Lilith na wala pa siyang sapat na kagamitan upang ligtas na mailabas ang clone. Kaya ang plano niya ay magtayo ng bagong laboratorio sa Elbaf. Kapag natapos yon, bubuhayin niya muli si Vegapunk gamit ang katawang ito. Hindi lang yun, balak din niyang hanapan ng permanenteng lunas ang kalagayan ni Kuma. Agad na lumiwanag ang mukha ni Bonnie nang marinig yon. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, nakakita siya ng tunay na pag-asa. Maging si Sol ay natuwa rin dahil maaaring mabuhay muli ang kanyang matagal ng kaibigan. Gayunpaman, may isang tanong siyang hindi mapigil ang itanong. Kung si Vegapunk ngayon, bakit babae na siya ngayon? Napangiti si Lilith at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat kapag may sapat na silang oras. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang isang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Anne. Isa siyang assistant teacher sa ipinagmamalaki niyang pinakamahusay na paaralan at aklatan sa buong Elbaf. Nag-alok siyang ipasyal ang Straw Hat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naghiwalay ang grupo, sina Robin, Sol, Chopper, Lilith, at Bonnie ay nagtungo sa Owl Library, habang sina Luffy at ang natitirang Straw Hats ay sumama kina Anne at Gerd upang libutin ang paaralan. Habang naglalakad malapit sa Warrior Spring, nakakita sila ng grupo ng mga batang higanti na masayang naglalaro. Si Usopp, na halatang tuwang-tuwa sa paligid, ay agad na nagtanong kung balak ba nilang maglayag balang araw upang maghanap ng pakikipagsapalaran at lumaban sa masasamang kontrabida. Ngunit may isang boses na nagsabing makaluma na raw ang ganoong pag-iisip. Agad namang napansin ni Zoro na hindi bata ang nagsalita kundi isang matanda. Nagbabala ang mga bata na mas mabuting umalis sila sa kanilang kinatatayuan.
Doon lamang nila napansin na nakatayo pala sina Luffy at Usopp sa ibabaw ng isang higanteng babaeng nakahiga sa lupa. Ang babaeng yun ay si Ripley, isang guro ng biology sa Seahorse Academy. Kapansin-pansin agad ang mga tattoo nitong hugis leon sa mukha. Mas nakakatawa pa, kanina pa pala tumatalon si Luffy sa dibdib nito na parang sumusubok ng bagong kama. Sa halip na magalit, natawa lamang si Ripley. Ayon sa kanya, napakagaan ni na Luffy at Usopp kaya halos hindi niya sila naramdaman. Dahan-dahan niyang inilagay ang dalawa sa kanyang palad at malugod na tinanggap ang Straw Hat sa Elbaf. Samantala, nagmadaling humingi ng paumanhin si Anne sa ugali ng mga bata dahil masyado raw silang maingay sa harap ng isang emperor ng dagat. Habang nakataas ang buong grupo sa kanyang kamay, nagkwento si Ripley tungkol sa mga paniniwala ni Haring Herald bago ito namatay. Pangarap nitong makipagkalakalan sa ibang mga bansa at buksan ang Elbaf sa mundo sa halip na manatiling nakatuon lamang sa digmaan. Isa itong radikal na ideya para sa mga tradisyonal na mandirigma ng Elbaf. Marami ang tumutol sa kanyang pananaw, ngunit nanindigan siya hanggang sa huli. Ayon kay Ripley, si Herald ay isang tunay na visyonaryo na gustong baguhin ang kinabukasan ng kanilang bansa. Ngunit natapos ang kanyang buhay sa trahedya. Pinatay siya ng sarili niyang anak, ang isinumpang prinsipe na si Loki. Hanggang ngayon, marami pa ring taga-Elbaf ang tumatangging kilalanin si Loki bilang bagong hari. Dahil dito, nananatiling walang namumuno sa kaharian. Ang Elbaf ngayon ay ibang-iba na kumpara noon. Mas tahimik, mas nakatuon sa pag-aaral. At hindi na lamang umiikot sa pagiging mandirigma. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ripley si Luffy at binanggit ang kakaibang detalye tungkol sa kanyang wanted poster. Hindi raw ito kahawig ng puting buhok na anyo na nakita niya sa larawan. Tinutukoy niya ang Gear 5th. Ngumiti si Luffy at sinabing iyon ang kanyang pinakamalayang anyo. Biglang natahimik si Ripley matapos marinig iyon. Ayon sa kanya, kahawig ni Luffy sa anyong iyon ang isang maalamat na mandirigmang matagal ng bahagi ng mga sinaunang kwento ng Elbaf. Isa itong figurang minsang nagpabilis ng tibok ng puso ng mga mandirigma noong nakaraan. Bilang isa sa huling henerasyon ng mga tunay na mandirigma ng Elbaf, iba ang dating ng koneksyong yun para sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng isla, narating nina Robin, Sol, Chopper, Lilith, at Bonnie ang pasukan ng Owl Library. Bago sila pumasok, ipinaliwanag ni Sol ang nangyari sa mga aklat ng Ohara matapos ang Buster Call. Hindi raw niya makalimutan ang mga iskolar na nag-alay ng kanilang buhay upang maprotektahan ang kaalaman ng mundo. Dahil dito, humingi siya ng tulong kina Hodge Rudin at sa kanyang mga kasama upang balikan ang mga guho ng Ohara. Pagdating nila roon, natagpuan nilang nakalubog man sa tubig ang mga libro, na natili pa rin ang mga ito sa maayos na kalagayan. Binalaan siya ni Sol na pag-isipang mabuti ang librong hawak niya bago sila pumasok. Pagkatawid nila sa pintuan, agad na lumaki ng napakalaki ang librong nasa kamay ni Robin. Napatingala silang lahat sa napakalawak na silid. Ang bawat libro sa loob ng Owl Library ay kasing laki ng isang higanti. Napapalibutan sila ng napakataas na estante, malalaking sanga ng puno, at sa gitna ng lahat ay isang napakalaking kwagong mahimbing na natutulog. Naroon ang tunay na mga aklat mula sa Ohara. Lahat ng kaalamang ipinaglaban ng mga iskolar. Lahat ng sakripisyong ginawa nila. Lahat ng kasaysayang sinubukan ng mundo na burahin. Habang nakatayo si Robin sa gitna ng aklatan, naalala niya ang sinabi ni Professor Clover noong 8 taong gulang pa lamang siya sa Tree of Knowledge. Tinanong siya noon kung mahilig ba siya sa mga libro at sinabi sa kanya na ang Ohara ang may pinakamagandang aklatan sa buong mundo. At ngayon, matapos ang napakaraming taon ng pagkawala, takot, at pagdurusa, muli niyang nakita ang bunga ng kanilang sakripisyo. Napaluha si Robin, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan. Tahimik na ngumiti si Sol at sinabing masaya siya dahil dumating na rin ang araw na maipapakita niya kay Robin ang lahat ng ito. Pagkatapos nito, bumaba ang eksena sa underworld ng Elbaf. Doon ay nakikipag-usap si Loki sa isang transponder snail sa isang taong nagngangalang Moza. Halatang matagal na silang magkausap dahil natural at komportable ang takbo ng kanilang usapan. Kahit hindi pa sila kailanman nagkita ng personal, parang matagal na silang magkaibigan. Tinanong ni Loki kung patuloy pa rin bang binabangungot si Moza tungkol sa karanasang naikwento nito noon.
Tahimik na inamin ni Moza na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin siya kapag naaalala iyon. Malamig na sinabi ni Loki na kung naroon siya noon, papatayin niya ang bawat taong nanakit kay Moza. Matapos marinig yun, dahan-daang sinabi ni Moza na sa likod ng mabagsik na salita ni Loki ay may mabuting puso itong itinatago. Agad namang nagalit si Loki. Para bang yun ang pinaka-insultong narinig niya sa buong buhay niya. Mariin niyang sinabi kay Moza na huwag na itong uulitin. Bahagyang natakot si Moza at mahina itong nakiusap na huwag siyang sigawan. Samantala, sa Western Village, patuloy pa ring nagdiriwang sina Dory, Brogy, at ang iba pang mga higanti habang hinihintay ang pagbabalik ng Straw Hats para sa malaking piging. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang kidlat na kulay itim ang bumagsak sa kastilyo. Kasunod nito ay lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa gitna ng throne room. Isang pentagram, kaparehong simbolo na nakita ng dumating ang 5 elders sa Egghead. Mula sa loob nito ay lumabas ang 2 taong nakasuot ng itim na balabal. Nakaluhod silang pareho habang unti-unting nabubuo ang kanilang mga anyo. Ang una ay isang lalaking eksaktong kamukha ni Shanks. Ito rin ang misteryosong taong nakita noon na nakikipagpulong sa 5 elders sa Mary Geois noong panahon ng Rev-Iri. Ang ikalawa naman ay isang babae na may telang nakatakip sa bibig. Natatakpan din ng kanyang buhok ang isang mata kaya mahirap makita ang kanyang buong mukha. Malinaw na hindi nila nais na makilala o mapansin ng iba. At sa kanilang biglaang pagdating, mas lalo lamang naging misteryoso ang sitwasyon sa Elbaf. At dito nagtatapos ang episode na ito. Kung nagustuhan mo ang recap, marami pang One Piece video sa channel na pwede mong panoorin para tuloy-tuloy ang kwento. Mula sa mga nakaraang episode hanggang sa pinakabagong mga kaganapan, nandyan na lahat para hindi ka mahuli sa storya. Pindutin na ang susunod na video at ituloy natin ang adventure. Kita-kita tayo sa susunod na recap.